Sagittarius, hi, welcome to Mr. Queen PH. At titinan natin kung ano yung energy update sa inyo. July 1 to 15, 2025. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. So, let's see, Sag. Ano yung energies for Sagittarius? July 1 to 15. Okay, this is the overall energy, possible challenge, opportunity, and blessing. Wow, ang ganda. So, let's see naman energies ng inyong money, career, finances. And then sa love life. Okay, bottom of the deck is the Ten of Swords. Nako, may mga gumugulo sa isip nyo ba ngayon? Sag. This can be related sa mga sinisimulan nyo. Gusto nyong gawin. Di kayo sigurado kung gagawin nyo na. It's either sinisimulan nyo na or gusto nyo palang simulan. Kasi pwedeng may mga nakikialam, nakikisawsaw, or marami lang tumatakbo sa isip mo ngayon na kaya nagugulahan ka. You have the King of Swords. So, actually, alam mo naman kung ano yung tama para dyan, no? Para sa decision mo na yan. Kailangan lang kalmahin mo yung isip mo, wag mong hayaan na ikaw ay naaapektuhan ng opinion ng iba. Siyempre, may mga times na hingi tayo ng advice, but you have to consider na ano lang yon, advice lang naman. Oo, nasa sayo pa rin. Ikaw pa rin yung magde-decide kung iti-take mo yung advice nila. Ayan, with the King of Swords, magiging maingat ka naman sa decision making mo eh. And then the Emperor, the Ten of Pentacles, yung iba, this can be related sa inyong career path, sa trabaho, or sa pagnenegosyo na sisimulan ninyo. Oo. Magandang nakikita kong future nitong sisimulan mo. Kasi pwede mo itong ipamana sa mga susunod mong generation. Okay, so let's begin. Your overall energy is the Page of Cups. So meron kang pangarap, meron kang gustong maisakatuparan. Like you are manifesting something. You are tapping into your creative side, no? So maaring marami ka ngayong iniisip na bagong project or yung mga passion project or pwedeng creative project para sa'yo. So, yung iba naman, if you're single, kung single ka, pwedeng meron kang minamanifest na person sa buhay mo, but you feel na parang it's too early, no? Masyado pang maaga. Pero gusto mo na tong taong to. Okay? So, let's see the challenge. Ace of Pentacles. Ang challenge kasi rito is laging pagsisimula. 'Di ba? Mahirap, para sa iba mahirap magsimula ng isang bagay na hindi mo kayang i-sustain or i-maintain. 'Di ba? This can be anything. Sa relationship, o halimbawa, gusto mo pumasok sa isang relationship, madali namang umoo madali namang mag-commit kung para lang masabi na magko-commit ka. But the question is, kaya mo bang i-sustain, i-maintain yung relationship? Yung maibigay yung needs ng person na karelasyon mo. 'Di ba? Yung demands, yung expectations. So, pagdating naman sa iyong career path or trabaho, kapag kasi ikaw ay yung parang komportable ka na sa ngayon, like komportable na ayaw mo nang gumalaw-galaw dyan sa trabaho mo. Medyo nakakatakot umalis, no? Lumabas sa ating comfort zone. Totoo naman talaga. Kasi it's either wala ka pang experience or hindi ka pa familiar dun sa mga bago mong gustong subukan. But paano mo may explore ang mga bagong bagay sa buhay mo kung
hindi ka lalabas sa comfort zone mo. So that is your challenge, to start something new. And then your opportunity, the Seven of Wands, is to break free. May mga pagkakataon kasi na parang mataas yung ating wall, masyado tayong defensive na, oh, ayoko niyan. 'Di ba ano, yung iba sa inyo, halimbawa pupunta kayo sa mall, tapos may mga nag-aabot ng flyers kasi that's their part of marketing, na inaabot nila yung flyer na yun para bumili ka ng products nila or mag-avail ka ng services nila. 'Di ba? Tumatanggi tayo doon na parang hindi pa sila lumalapit, nagkatinginan pa lang kayo, umiiwas ka na. But minsan, ganun, parang ganun yung ano yung offer ni universe sa atin, na hinahand over na niya na, uy, this is an opportunity, subukan mo to, subukan mo to. Pero natatakot ka na kasi kumbaga ginudge mo na agad yung nakikita mong offer na yon. But syempre kaya nga meron tayong discernment, no? So you have an opportunity right now to break free, na tanggalin, not actually tanggalin yung iyong wall or yung protection mo or yung, how can I explain that? Yung barrier, ganyan. Hindi naman porket susubo ka ng bago, parang tinanggal mo na yung barrier na yan. Ibig lang sabihin yan is, magiging bukas ka, bukas, open, sa mga bagong opportunities. Yes. Because you have a blessing here. Meron kang, there is a wish fulfillment. May magiging source of happiness sa'yo ngayong first half ng July. Maaring meron ding para sa iba, no? Maaring ito isang celebration. Pwedeng, dahil meron kang small wins or big wins. It doesn't matter kasi ang importante, meron kang na-achieve. Maliit man yan or malaki. Okay? So, kailangan din, magte-take ng risk. Oo, na hindi tayo laging nasa safe space natin. But at the same time, no, well calculated din yung risk na iti-take natin. Kasi we'll never know na doon pala mas mafu-fulfill yung pangarap natin sa buhay. 'Di ba? So, for your finances and your career, or the Four of Pentacles, tinan mo, meron na namang cage. May cage, ano ba yan? Gate. Or parang may protection or wall or barrier. So, for your finances, pwedeng ayaw mong sumubok or sumugal or mag-take ng risk sa isang bagong trabaho, bagong project, bagong business. Dahil parang feeling mo, this is what you have, and feeling mo na baka mawala yun sa'yo. But actually, ang gagawin mo nga dyan is dadagdagan mo dadagdagan mo kung ano yung meron ka. Hindi naman ibig sabihin is babawasan mo or mababawasan ka. Okay? So, for your love life, you have the World. Some of you are connecting with a person na malayo sa'yo, no? Pwedeng malayo ka sa pamilya mo, or long distance yung relationship mo with your person. The World is also about a certain achievement pagdating sa relationship. So, pwedeng kayo ng person mo, meron kayong na-achieve na goal together, na pwedeng kung may asawa ka na, may mga properties na kayong nabili together, or may mga pangarap kayo sa buhay na unti-unti natutupad nyo na. If you're single, itry mo na try mong foreigner. Yung, kung hindi ka pa nakapag-connect sa isang foreigner or nakapag-try makipag-relationship. Kasi maaring may opportunity for you. Regeneration, mending. Okay, so this is, I see someone na meron kang patatawarin, no? From your past. Itong pagpapatawad na to, it's either para dun sa taong yun or para sa sarili mo, which is mas importante na pagpapatawad. Kasi pag napatawad mo yung sarili mo sa mga naging pagkakamali mo, sa mga lapses mo, decisions mo, bad decisions mo, the rest will follow. Okay? Kakaroon ka niya ng realization sa buhay mo na, okay, nagmamature ka na, naintindihan mo na yung situation, bakit ganun yung nangyari. Travel opportunities with your family, napakaganda. And also, a very passionate relationship with your person.
So, ang ganda nito for you, Sagittarius, kasi ibig sabihin lang nito, meron kang magandang relationship with your family and your loved ones. Meron talagang healing dito, Sagittarius. You are healing from your past. Sobrang lakas ng energy ng healing. And dahil doon, pinapalaya mo yung sarili mo doon sa pain, doon sa bigat ng kalooban na dati mong hinahawakan. Okay? So, abundance, ang ganda. Oh. Move into the flow of abundance around you and through you. So, yung abundance nasa paligid mo na yan, for sure. Kailangan na lang i-take mo yung opportunities na dumadaan or dumarating sa'yo. Okay? So, that is your reading, Sagittarius. Thank you so much. See you again.